Dahil sa pagdating ng ikalimang anghel ng destruction ay hindi ito naging lingid sa isa pang hukbo ng mga mandirigma na tinitignan ang nagkalat na mga karne ng tao. Nalaman nila ito dahil sa malawak na pagdanak ng dugo na kanilang pinagmamasdan. Sa isang bar ay inuutusan naman ng mga siga ang isang bata na pagsilbihan sila ng beer. Naroon din ang isang fairy na ginagawang target practice ng mga mercenaries kaya reklamo ito ng reklamo. Nagreklamo si Isidro dahil sumunod siya sa mga mercenaries para matuto ng espada. Pero ginagawa lang siyang utusan na ayaw niya. Kaya binugbog ito ng walang silbing bungal na pinagbantaan pa ng kutsilyo ang bata. Pumasok ang ating bidang si Guts at pinaalis ang bungal na may angal. Kaya sinuntok lang siya ni Guts. Nagalit ang mga kasama nitong pangit din pero sinaktan lang ni Guts. Isa ang umatake ng espada pero sinangga ni Guts ng bagong kamay nitong bakal. Saka din sinuntok ang pangit na naitapon. Kaya napahanga si Isidro at ng fairy kay Guts na bumili ng tubig. Sa labas ay nang hunting si Guts ng isang rabbit na kanyang ginawang lechon rabbit. Sumunod pala ang fairy na binati si Guts saka naging feeling close na nagkwento at nagdaldal sa tabi ni Guts. Pero napa-atras ito sa lakas ng apoy ng pagluluto ni Guts ng rabbit meat. Kaya umalis ang hindi pinansin ni Guts na fairy. Sa isang parte ng gubat ay naglalakad naman si Isidro pero nawala ito sa tinatahak na masukal na kakahuyan. Kalaunan pa habang naglalakad siya ay isang karwahe ang dumating at inaya ng mag-ama si Guts na sumakay. Agad na tumanggi si Guts dahil alam niyang hinahunting siya ng mga evil spirits. Pero nagpumilit pa rin ang matanda na sinabing swerte naman siya. At naroon din ang fairy na umalis kanina na bomb-elet pa. Kaya pinagbigyan ni Guts ang request ng mga nagmamagandang loob. Samantala ay nagpunta sa isa pang mga kasama ang pangit na binugbog ni Guts kanina. At sinabi ng mga ito na naghanap na sila ng mga kasama na aabot sa 30 katao at hahanapin nila si Guts. Sinabi ng nasa puno na narinig din niya ang pagkakakita ng mga tao ng mga evil spirits at halimaw sa gubat na iyon. Na ikinatakot naman ng mga nakikinig. Sa karwahe ay sinabi ng fairy na nauna siya sa karwahe kaya si Guts daw ang sumunod sa kanya. Nag-offer ang batang babae ng alak na tinanggihan ni Guts. Saka sinabi nitong napalitan ng kamay niya ng bakal dahil kinain ito ng halimaw. Pero bago pa siya magkwento ay kinausap na siya ng matanda na alam na mercenary ang bida. Saka nagkwento na isa sa mga pamangkin niya ang namatay dahil sa trabaho na iyon. Kung nanatili daw sana ito sa bahay nila ay baka buhay pa at may pamilya na. Ngunit sinabi ng bida na swerte pa rin niya dahil ginawa ang gusto bago namatay. Nang matutulog na si Guts ay binigyan siya ng batang babae ng kumot. Sa panaginip ni Guts ay ang PTSD ng kanyang masamang experience dahil sa mga kasamang namatay sa impyerno. Nakita niya ang mga namatay na brother at arms kaya siya napasigaw ng malakas. Nakita din niya ang naging halimaw na Griffith na kanyang kinagalit. At paggising niya ay isang maliit na octopus eye ang sinaksak na niya na natigok. Nakita ito ng fairy na napasigaw kaya naistorbo silang lahat. Nagtanong ang mag-ama kung ano ito at sinabi ng bida na isa itong incubus. Saka ipinaliwanag na dulot ito ng marka na nasa leeg niya dahil natatakan na siya ng mga demon. Agad na lumabas si Guts at sinabi sa mga kasama na sa loob lang sila. Biglang nag-ingay ang mga kabayo sa labas na binalak pakalmayin ng bata. Pero bigla na lang itong natusok ng mahabang sibat. Kaya tigok ang batang babae na kinalungkot ng ama. Tapos naglabasan pa ang maraming kalansay sa paligid. Nagalit ang bida na buong tapang nalalapit sana sa mga skeleton pero sinabihan siya ni Puck na mamamatay kapag labanan ang mga ito. Pero sinabi ni Guts sabay bunot ng armas na luma na yun sa kanya. Naghampas siya ng armas at ilang mga skeleton kaagad ang nawasak dahil sa laki ng armas ng bida. Dahil sa laki ng espada ni Guts ay hindi na daw ito dapat tinatawag na espada. Saka patuloy lang siya sa pagbasag ng kalaban. Napalingon si Puck nang marinig ang sigaw ng lalaki. At nang lumingon siya ay muling nabuhay ang batang babae na hawak na ang pinugot nitong ulo ng matanda. Kaya na-shock si Puck na tinawag si Guts at nakita ang pangyayari. Naisip niyang ang bait lang ng bata kanina. Pero naging kalaban na ito tapos nakalapit at nasaksak pa ang katawan niya. Kaya gamit ang armas ay hinampes niya ito at nahati ang zombie. Saka din napasok si Guts sa nangyari. Sinubukan siyang matusok ng isang kalansay pero nakailag ang bida. Samantala sa malapit ay nag-uusap ang mga mercenary na naghahanap kay Guts para bugbugin. Natigil sila nang makita ang anino ni Guts na nakikipaglaban sa dilim. Tapos paglingon nila ay tigok na ang mga lalaking nagsumbong sa kanila at ng ilan pa nilang mga kasama dahil kinain na pala ito ng mga halimaw na puno na nakapaligid na sa kanila. Kaya babay na para sa kanila. Samantala ay naubos ni Guts ang mga kalaban nitong Skeleton Knights. Pero hindi pa tapos ang laban nang gumalaw naman ang mga ugat ng puno sa paligid nila. Kaagad na lumipad ang umiwas na fairy pero nahuli ng mga ugat ng puno ang bida na hindi agad nakagalaw.
Tapos kasamang nahuli pa ang kanyang kamay at armas. Saka din lumabas ang pangit na malaking halimaw na puno na maraming mga mata na balak din siyang kainin. Nakita ni Guts ang katawan ng bata na kakainin ng halimaw kaya ito nagalit at inilabas ang secret weapon na baril sa kamay na pumutok. Kaya nakawala siya sa pagkakapulupot ng punong halimaw. Sa kagalit ang bida na buong lakas na hinampas ang malaking puno gamit ng malaking espada at nahati ang tigok na halimaw. Kalaunan pa ay nakalaya ang mga kaluluwa ng mga kawawang na trap na mga skeleton warriors. Sinabi ni Puck na hindi kasalanan ng bida ang pagkamatay ng mag-ama. At napatawa na lang ang bida na sinabing walang puwang ang mga mahihina sa mundong iyon. Saka din naglakad paalis. Narinig niya ang boses ng mga evil spirits sa paligid na nais kunin ang katawan niya dahil sa tatak na nakalagay sa katawan. Kaya nainis ang bida na sumigaw at pinatahimik ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril. Paglabas nila ng gubat ay sinalubong sila ng mga mandirigma na pinapamunuan ni Farnese. Nagpakilala ang mga ito na sila ang Holy Iron Chain Knights. Inutusan silang mahuli si Guts na inakala nilang Black Hawk of Darkness. Saka din kaagad na naghanda ang mga ito para mahuli si Guts. Dahil sa maraming mga knights sa paligid ay naaalala ni Guts noong naiipit sila ni Casca at pumatay siya ng 100 rapist. Isang knight ang umatake kay Guts na kanyang sinangga kaya nabitiwan ng bida ang espada nito dahil mahina pa rin ang kamay niya. Kaya ginamit na lang niya ang bakal na kamay para suntukin ang mga lumapit sa kanya. May ilang mga knights na nagpana ng crossbow na iniwasan ni Guts. Saka mas marami pang mga knights ang sumugod pero sinabi ni Farnese na huwag nilang papatayin ang bida. Lahat ng mga umatake ay parang mga itlog na na-scramble dahil napatid sa armas ni Guts. Saka tumakbo si Guts sa gitna ng mga mandirigma para suntukin ang mga ito. Nagalit naman ang kanilang officer dahil nahihirapan sila sa nag-iisang tao kaya ipinaalala ni Sir Paco na mga rich kids kasi ang grupo ng knights na iyon. Pero kasama siyang pinagalitan ng superior. Isang knight ang napatamaan ng palaso ang paa ni Guts kaya napilitan itong umatras sa isang puno. Inakala ni Farnese na pagkakataon na nila iyon para mahuli si Guts. Ngunit paglapit ng ilang knights ay hinati na sila ng hindi nakapagpigil na Guts at nagulat ang lahat ng mga nakakita sa kanyang brutality. Kaya mas lalong naisip ni Farnese na siya na nga ang Hawk of the Darkness na nakasaad sa paghuhulan na kanilang hinahanap. Sinabi ng naghanda sa laban na Azon na siya ang lalaban kay Guts. Inutusan nito ang mga mahihinang klase ng mga sundalo na tumabi dahil walang kalaban-laban. Nagpakilala siya sa bida at narinig na ni Guts ang kanyang kwento noong nilabanan niya ang 100 na knight sa isang bridge dahil may ipinagtatanggol na barangay. Naghanda si Azon na umatake ng kakaiba nitong pampalo kaya agad na umiwas-iwas naman si Guts na nasaktan pa rin ng isang paa. Dahil sa magkakasunod na pagtusok ni Azon ng armas nito sa malaking espada ni Guts ay napabaktumbling ang bida na naitapon. Sa isip ni Guts ay hindi niya maramdaman ng isang paa kaya siya nag-isip at nakita niya si Farnese na nasa gilid. Kaya buong bilis na tumakbo si Guts na sinabayan ni Azon ng paghampas na iniwasan ng bida. Pinatay ni Guts ang ilang mga sundalo na balak siyang pigilan. Saka din mabilis na binalak masaksak si Farnese na dumpensa ng espada. Pero isang kahoy ang naitapon sa paa ni Guts kaya na-outbalance siya at nasaksak pa ni Farnese sa balikat. At bagsak ang malaking tao na nawalan ng malay. Kaya feeling naman ni Farnese na siya ang nagpabagsak kay Guts na ikinamangha ng mga knights. Ilan naman sa mga knight ang malungkot dahil sa kanilang mga namatay na kasama. Dahil sa panginginig ni Farnese ay alam ni Azon na ito ang unang pagkakataon na may sinugat ang babae. Kaya sinabihan niya itong maging malakas dahil ang mga tao nito ay sinasakripisyo ang mga buhay. Nahuli ang walang malay na Guts na agad tinanggalan ng mga sundalo ng mga bakal sa katawan. May nakakuha din ng bihilit na Egg of King. Saka agad nagutos si Farnese na umalis na sila doon dala ang walang malay na Guts. Ipinakita ng magkasama palang sina Guts at Griffith at napasama sa mga patay na tao si Guts. Tinulungan siya ni Griffith na tumayo at sinabing good job dahil sa pakikipaglaban. Saka pa nagkwento ng tungkol sa may mga tao na swerte at malas sa battlefield. At binabahagi pa rin ang tungkol sa kanyang pangarap na kay Guts lang niya sinasabi. Nahuli si Guts na nilagyan ng posas na kahoy sa kamay at ng mabigat na 100 kilos na weight sa paa. Galit na galit ang mga sundalo na nakakita kay Guts. Pagdala sa kanya sa tent ni Farnese ay nagutos ang commander na iwan sila ng mga sundalo. Natatakot ang mga sundalo para sa kaligtasan ni Farnese at ayaw sanang umalis. Ngunit sinabi ng babae na siya ang commander ng grupo na iyon kaya umalis din ang mga knights. Kinuha niya ang pampalo ng ginamit sa 50 Shades of Grey saka nagpakilala na isang dating junior interrogator. Pero natawa si Guts kaya nainis ang babae na lumapit sa mukha ng bida. Ipinaalala ni Farnese ang Band of Hawk na pinakamalakas ng grupo ng mga mercenaries kung saan nakasali ang bida. Ayon kay Farnese ay nagrebelde ang mga ito at lahat ng mga miyembro ay biglang naglaho. At wala pang nakakuha ng bounty para sa mga ito.
Narinig lang nila ang balita na ilan sa mga ito ang nakaligtas. Nawala man daw ang leader nila ay pinalitan naman ito ng kasunod sa rangko na babae. At may captain silang malakas na lalaki na may hawak na malaking espada. At saktong ito ang description ni Guts na nakalaban at nahuli nila. Nagtanong si Farnese kung ano ang hawak niyang itlog. Pero tahimik lang si Guts na naalala si Griffith na naging Batman na demonyo. Dahil sa dala-dala ni Guts na itlog ay mas kumpirmado na si Guts ang kasama sa Band of Hawk at pwede siyang sunugin ng buhay kapag hindi nito sasabihin ang lahat ng nalalaman. Alam ni Guts na relihiyoso ang babae na naniniwala sa Diyos kaya nagtanong ito kung nakita na niya ang Diyos. Kaya sinabi ng babae na makikita nila ito sa langit. Kaya napatawa si Guts. Naalala nito ang isang tao na relihiyoso daw pero sinunog naman ng isang bayan ng mga tao. At wala na silang dapat pag-usapan pa. Dahil dito ay nagalit si Farnese na pinalo si Guts gamit ng sex toy nitong nagpapadugo. Sinabi nitong Holy Night daw sila at nararapat lang na igalang. Muli itong nagtanong ng gustong malaman sa bida alang-alang sa relihiyon. Pero sinabi ni Guts na walang silbi ang ginagawa ng babae dahil wala itong Diyos sa loob. Kaya nagalit ang na-offend na Farnese at biglang pinagpapalo ang katawan ni Guts nang walang tigil. Kaya natakot si Puck na nanunood. Biglang natigilan si Farnese nang pumasok si Azon na nagtanong kung anong ginagawa ng boss na babae. Pero sinabi ni Farnese na tapos na siya kay Guts kaya pwede na nila itong ilabas. Dahil higher rank ay wala namang nagawa ang mas matanda kundi makinig. Sinabi ni Sir Paco na loko daw si Guts dahil dinurog ang pride ni Farnese kaya nakangiti ang bida habang inilalabas sa tent. Sa isip ng bida ay wala siyang panahon para sa mga klase ng tao na kaharap. Papalubog na ang araw kaya nasa danger ang kanyang buhay. Dahil nasa paligid lang ang mga masamang espiritu na hinahangad ang katawan niya dahil sa kanyang dalang marka. Akala niya kung wala na siyang pag-asa. Pero dumating si Puck dala ang susi ng kulungan ng bida dahil trabaho daw niya ito. Sinabi ni Guts na para makalaban ay kailangan niyang kunin ang kanyang mga armas na nasa tent ni Farnese. Kapag lumaban daw ito ay gagawin nilang hostage at ang lalaban na sundalo ay papatayin nila. Dahil kailangan itong mahanap ang target na si Griffith kahit anong mangyari. Palihim silang nagpunta sa tent ni Farnese na nakita nilang nagpepenitensya habang nagdarasal. Saka mabilis na kinarate chop ng bida ang nawalan ng malay na babae. At agad din itong nagsuot ng armor at kinuha ang malaking espada. Sinabi ni Puck na huwag munang lumaban ni Guts dahil nanghihina pa lang siya at baka mabuksan ang sugat. Nang isang bantay ang sumilip na magre-report sana pero agad itong sinaktan ni Guts. Sa kanila naisip na dalhin si Farnese bilang hostage. Sinunog nila ang tent na naroon kaya naistorbo ang mga knights saka dumating si Azon na tinutukan ng armas ang bida. Pero binuhat na ni Guts ang sexy na lechon at sinabing susunugin ang puwet nito kung papahirapan siya ng mga kawal sa pag-alis. Kaya walang nagawa si Azon kundi utusan ang mga tauhan na hayaang makaalis ang bida. Sumakay agad ng kabayo si Guts at mabilis na umalis doon kasama si Farnese na hindi man lang pinagdamit. Loko ang Guts na ito. Sinabi ni Azon na agad nilang sundan si Guts tapos mabilis naman ang pagsunod ni Sir Paco na nakasakay na din ng kabayo at may dalang crossbow. Sa daan ay pinapaalalahanan ni Puck ang bida na magpasalamat sa kabayo kaya nag-thank you naman si Guts kay Horsey. Dahil sa pagtakbo ng kabayo ay nagising si Farnese na natakot at sinubukang bumalikwas pero pinatahimik siya ni Guts at binatukan pa. Dahil sa kakagulagol ni Farnese ay sinabi ni Guts na hindi siya titigil sa pagbatok dito kapag hindi tumigil. Sinabi ni Farnese na hindi makakapayag na marumihan siya dahil kay Guts at mas pipiliin pa nitong mahulog sa kabayo at mamatay. Kaya ibinitin siya ni Guts na ikinatakot ni Farnese na tumahimik. Sinubukang kausapin ni Puck si Farnese at hinawakan pa ang lips ng babae. At dahil walang reaksyon si Farnese ay nalaman nilang walang kakayahan si Farnese na makakita ng mga elf. Sa kanilang likod ay nakasunod pa rin si Sir Paco na papatamaan sana ang bida gamit ng hawak na crossbow. Pero natigilan siya dahil may lumabas na mga multo sa likod niya kaya siya nahulog sa kabayo. Nakita ni Puck ang mga paparating na multo na naramdaman din ni Guts na agad kinuha ang espada. Akala ni Farnese kung mga kasamahan niya ang dumating na kaagad pinagtataga ni Guts gamit ng kanyang espada. Pero nang isang multo ang lumapit na hinawakan pa ang mukha ng babae ay natakot siya. Pero tinaga ito ni Guts na napatawa at sinabing ito ang mga nakatago na hindi alam ng babaeng relihiyoso. Sinabi ni Guts na nakita na ang pupuntahan bago pa siya inistorbo ni na Farnese. Dahil nakaabot na ang babae sa puntong iyon ay sasabihin na niya ang nalalaman. Nakita ni Sir Paco ang bayan na inabandonan ng dating namumuno bago ng kaharian ng Midland. Nag-alaga daw ang hari ng mga aso dito pero nasunog ang lugar kaya wala nang nakatira. At ilang mga tao ang hindi na nakalabas pagpasok doon. Biglang natumba ang kabayo ni na Guts dahil sa pagod, kaya nahulog ang dalawa. Tapos paglingon ng babae ay nakitang napalibutan na sila ng maraming mga aso na naging mga halimaw at nais kumain ng babae na walang t-shirt. Kaya mag-t-shirt kayong mga naka-topless kung ayaw makagat ng asong ulol na dalawa ang paa.
Natakot ng labis si Farnese na ayaw mamatay sa ganong paraan, lalo nang umatake ang mga aso. Pero hinati ito ni Guts gamit ng malaking armas. Tumalon pa daw ang ulo na balak kagatin ng babae pero sinuntok ito ni Guts sabay sabing magdasal na si Farnese. Saka pa nagkalat ng mga pinugot na ulo ng aso si Guts. Mabilis ang pagtakbo ni Farnese na hinabol ng aso at pumasok sa bahay doon kasunod si Puck at ng kabayo. Saka kaagad na giniba ni Guts ang nasa pinto. Sa loob ay nagtanong si Guts kung bakit iniligtas ni Puck ang kabayo. Kaya ipinaalala ni Puck na ang kabayo ang dahilan kaya sila nakatakas sa mga knights. Nakita ni Puck ang ulo ng mga namatay na hayop na ginawang decoration sa pader kaya siya nalungkot. Pero kaagad umatras sa likod ng bida nang may maramdaman na kakaiba. Nasa labas naman si Sir Paco na nagro-ronda nang makita ang mga halimaw na aso na nakita din siya. Kaya siya napagbalingan na inatake ng mga ito. Sa loob ay narinig ni Farnese na may bumangga sa pinto. Akala niya kung kawal niya ang naroon pero mga pangit na aso pa rin ito na binalak siyang kainin. Swerte lang niya dahil naroon si Guts na iniligtas ulit siya na pinatay ang mga aso. Pero dahil sa takot ay napatakbo si Farnese sa hallway at nagulat na nagtanong nang may makitang kalbo. Sinabi ng kalbo na isa siyang keeper ng bahay na iyon. Nagpakilala ang babae na isa siya Holy Knight pero walang damit. Saka nagpatulong sa kalbo. Ngunit karne ang inisip ng kalbo na ipapakain sa mga aso nito. Naitapon doon ang mga karne ng aso na pinaghahati ni Guts saka din siya dumating. Kaya nainis ang innkeeper. Nang ilan pang mga aso ang pinaslang ni Guts sa harap ng pangit ay sinabi nitong huwag saktan ang mga fur babies nito dahil aso din siya. Saka nagpunta sa likod ni Farnese at dinilaan pa ang babae dahil mabango daw ang high quality na breed ng babae bilang noble. Naamoy din ng kalbo si Guts at alam na isa siyang survivor noon na hindi kinain ng mga demonyo. Kaya nainis si Guts na itinutok ang armas sa naging halimaw na malaking pitbull na kalbo lang kanina. Ito pala ang pakay ni Guts doon na sinabing hindi siya titigil sa paghunting sa mga demonyo kahit hindi pa naghilom ng husto ang katawan niya. Nakita din ni Farnese ang halimaw kaya natakot itong hindi makapaniwala. Sinabi ng kalaban na dahil sa selyo na nasa leeg ni Guts ay isa lang siyang pagkain para sa kanila. Pero umatake si Guts ng malaki nitong armas na iniwasan ng kalaban. Kaso ay na-stock sa tabla ang espada ni Guts tapos pumasok pa ang ilang mga aso na binalak siyang kagatin. Kaya sinuntok niya ito gamit ng bakal na kamay. Balak ng malaking aso na kainin ang wala pa ring silbi na Farnese. Kaya inilabas ni Guts ang armas at tinusok ang aso sa taas na nasaktan. Umakyat ito sa itaas na patawa-tawa pa. Saka nagtumbling sa harap ni Guts at sinampal ang lalaki na naitapon. Gustong lapitan ng aso si Farnese para kainin pero pumagitna si Guts na sinaksak ang ulo ng aso sabay sabing masarap daw siya dahil lasang tae na gusto ng mga aso. Kinagat ng aso ang paa ni Guts at sinabing pagkatapos kay Guts ay kakainin naman nito si Farnese mamaya dahil alam niyang kasing sarap ito ng may-ari dati ng lugar na iyon na kinain niya. Kaya naalala ni Puck ang nakita niyang ulo ng tao sa pader kanina. Saka ipinakita pa ang maraming mga kalansay na kinain na pala ng halimaw ang kanilang mga karne. May mga litrato pa ang mga noble na tao na kinain na niya dahil sa pagtawag sa kanya na pangit. Habang kagat-kagat ng malaking pitbull si Guts ay nilapitan ni Puck ang katawan ng babae sa dingding. Nang hawakan ni Puck ang katawan ay nakita niya ang nakaraan na katulong si Pitbull doon na sinusungitan ng mga boss na noble people. Nagalit ang aso na tumakbo para lapitan si Puck dahil ayaw nitong hinahawakan ang dating boss na babae. Dahil dito ay naistorbo ang aso na napanganga kaya nagkaroon ng pagkakataon si Guts na umikot at magamit ang espada. Kaya nasaktan ng aso na napasigaw dahil natabasan ng malaking ulo. Balak pa nitong umatake kay Guts pero paglapit sa bida ay ang natitirang katawan ng boss na amo ang ipinakagat ni Guts. Kaya naalala ng halimaw noong tao pa lang siya na ang boss na babae ang tanging mabait sa kanya na hindi siya sinungitan. Pero masama lang talaga ang pangit na pinatay ang boss nitong babae sa kakinain at itinago ang kalahating katawan bilang paggalang. Kaya sinabi ni Guts na nakakaasiwa ang pagkabaliw nito. Nagtanong si Guts kung nasaan pa ang ibang mga halimaw na tulad niya sabay kalabit ng hawak na crossbow. Pero hindi daw ito alam ng malaking aso. Tumakbo si Farnese patungo sa labas dahil sa takot. Samantalang tumayo si Pitbull na sinaksak ni Guts kaya namatay ang walang silbing pangit na aso pagtalikod ni Guts. Nakita ni Farnese ang kabayo na binalak sakyan para umalis. Ngunit nagulat siya dahil naging halimaw na rin ang kabayo na inipit ang labis ang takot na babae sa lupa at sinabi nitong paano kaya kung siya ang sasakay kay Farnese. Sabay dila ng lokong kabayo. Nakita sila ni Guts sa ganung sitwasyon at naalala nito ang pang-abuso noon ni Griffith kay Casca. Kaya buong galit na pinugot ng bida ang ulo ng kabayo na natigok. Saka sinabi sa napamulagat na babae na kung gustong mabuhay ay huwag tatakbo. Napagtanto naman ito ni Farnese na sumunod kay Guts. Habang naglalakad siya ay inisip kasi niyang powerless siya kaya nagkaroon tuloy ng pinto ang demonyo na mapasok ang utak niya.
May bloodlust pala ito na gustong-gusto noong pinapalo niya noon si Guts habang nakatali. Saka ito agad nagtanggal ng damit at nilapitan si Guts para romansahin. Alam ni na Guts at ni Puck na napasok ito ng masamang espiritu kaya nagtaka ang bida. Bumalik lang sa sarili si Farnese pagsapit ng araw at nang pumasok si Sir Paco. Sa labas ay inutusan ng naiiyak sa hiya na Farnese si Sir Paco na patayin si Guts. Pero sinabi ni Sir Paco na mas malakas ito sa kanya kahit gusto niya kaya sinampal siya ni Farnese saka naglakad palayo. Pero malakas pala si Sir Paco dahil sa pagpatay nito sa mga aso. Pero nag-draw pa sila ni Guts ng espada at nasugat pa ang mukha ng bida. Saka din ito nagpaalam at sinundan si Farnese. Samantala sa isip ni Farnese ay kailangan niyang patayin si Guts dahil kung nagsalita ito ng tungkol sa kanya ay tapos na ang dangal niya. Samantala sa kaharian ng Midland ay ipinakita ang namamatay na hari. Tinatawag nito si Charlotte kaya kaagad nais puntahan ng mga tauhan. Naglakad si Laban para puntahan ng prinsesa ng isang tao ang nagsabi sa tabi niya na babalik daw ang Hawk. Kaya natigilan si Laban na napaisip. Nakita niyang maraming mga katulong ang nasa pinto dahil hindi sila pinapapasok ng prinsesa. Dahil sa loob ay malungkot pa rin ang prinsesa na si Griffith ang gusto. Sinubukan siyang tawagin ni Laban na sinabing namamatay na ang hari. Pero huli na ang lahat dahil nagbateng-teng na ang kastilyo na ibig sabihin ay patay na ang hari. Kaya malungkot ang mga tao at ni Charlotte dahil iniwan sila ng hari sa panahon na kailangan nila ng leader. Paano ba yan mga lods? Pa-like ulit ng 1,000 likes para upload ko yung mas mahabang version ng Katuloy. At maraming salamat po sa inyong panonood.